Matapos ideklarang persona non grata sa Kalayaan, Palawan si Chinese Ambassador to the Philippines Jing Quan, parehong aksyon naman ang naging ganti ng Beijing laban sa ilang opisyal ng munisipalidad. Dahil dito, kapwa hindi na maaaring makapasok o makatapak sa kani-kanilang teritoryo ang nasabing mga individual. Ngunit kung ang DFA ang tatanungin, wala raw itong kinalaman pagdating sa bilateral na relasyon at kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Si Alvin Pelobello para sa balita. Naglabas ng pahayag ang Department of Foreign Affairs kaugnay sa pag-issue ng Embahada ng China sa Manila na nagdedeklara ng persona non grata sa mga opisyal ng munisipalidad ng Kalayaan sa Palawan. Sa inilabas na pahayag ng Embahada nitong Martes, 16 na mga lokal na opisyal ng Kalayaan Municipality ang pinagbawalan ng Beijing na makapasok sa mainland China, kabilang ang Hong Kong at Macau. Naunang naglabas ng isang resolusyon ang Sangguniang Bayan ng Kalayaan na nagdedeklarang persona non grata sa Chinese diplomat kaugnay sa patuloy na paglalabas ng embahada ng mga pahayag laban sa mga opisyal ng pamahalaan at mga mambabatas na tumitindig sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa DFA, bagaman bahagi ng soberanya ng isang bansa ang pagbabawal na makapasok ang mga foreign nationals, binigyan diin ng DFA na ang pagpapataw ng persona non grata ay walang kontribusyon sa pagtataguyod ng maganda at masiglang bilateral na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Nanawagan naman si DFA spokesperson for Maritime Affairs at Deputy Assistant Secretary Rogelio Villanueva Jr. sa Embahada ng China na maging konstruktibo sa mga pahayag na may kaugnayan sa diplomatikong relasyon ng dalawang bansa. The DFA urges that such responses be made in a calm and professional manner, conscious of the mutual respect that must prevail in all diplomatic interactions. As such, we urge the Chinese Embassy to be constructive in its statements towards a healthy dialogue despite major differences with a view to advance the overall bilateral relationship. Tiniyak pa rin ng DFA na sa kabila ng mga pagkakaibang pananaw sa pagitan ng Pilipinas at ng China, kinakailangan pa rin mapanatili ang komunikasyon at professionalism. While differences remain, it is important that mechanisms for engagement continue to function and that space is preserved for calm, steady diplomacy. Nagpahayag naman ng pagsuporta si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa municipal officials ng Kalayaan matapos madeklarang persona non grata. Kasabay nito nanindigan sa Remulla na ang Kalayaan Island Group ay bahagi ng territorial waters ng Pilipinas. Pero sabi ng Malacanang, kung ano man po ang naging desisyon at polisiya ng China ay hindi naman po natin to saklaw. Katulad din po ng hindi nila dapat masaklawan kung ano po ang nagiging desisyon ng administrasyon na ito. Bukas naman daw ang Embahada ng China na makipagdialogo sa gobyerno ng Pilipinas. Ayon kay Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan, kinakailangan lang ng Pilipinas na makahanap ng paraan upang maayos ang pagkakaiba. Pero nanindigan ng Beijing na hindi nila maaaring baliwalain ang mga umano'y pagpapakalat na maling naratibo at impormasyon laban sa territorial dispute ng China. So nobody want to resort to force. Nobody want to fight with each other. Someone, it seems that they want to spread false narratives, smear China, and stoke confrontation. It is the mission of our embassy to firmly, loudly, clearly say no to those people. Para sa Euro TV News, Alvin Pelobello sumasaludo sa bawat Pilipino.